Pang-25 Kabanata, Imperyo Romano, Julius Caesar, post hoc at pagbalik sulyap pagkatapos ng pangyayari. Sa nakaraan, naipaalam kay Gaius Octavianus o Octavian ang pagkamatay ng kanyang impong na si Julius Caesar at dahil nasa Apollonia siya noon, modernong Albania, at nagtatapos siya sa kanyang pag-aaral sa militar at akademya noong natanggap niya ang balita, siya ay nagpasyang iwanan ang kanyang pag-aaral at nagtungo siya sa Italia. Pagkatapos ng paghanda niyang tumawid sa karagatan, tumuloy na siyang lumisan sa Apollonia at sumabak sa bagyo sa dagat na dumating. Sa awa naman ng Diyos, siya ay dumaong sa Hydruntum o Otranto na ngayon, sa malapit sa Calabria pagkaraan ng 5 oras ng matiwasay na biyahe. Mula doon, naglakbay siya sa daang papuntang Lupiay na ngayon ay siyudad na ng Licay sa Salento Peninsula ng timog silangang banda ng Italia. Dito, may mga nakatagpo siyang mga saksi sa libing ni Cesar at narinig din nila ang pagbabasa ng huling habili ng pinuno at sinabi kay Gaius Octavius na siya ay opisyal na inampon bilang anak ng pinuno at pinamanahan siya ng 3/4 ng mga ari-arian nito. Ang natirang 4 na pamana ay ipinamigay ng pinuno sa 2 pang pamangkin sa apo at mga pinsan ni Gaius Octavianus na sina Quintus Pidius at Lucius Pinarius. Ipinamalita rin kay Octavius na ang libing ng pinuno na isinaayos ng kanyang ina ay isinaganap sa forum na pinagkaguluhan ng marami na makita ang sugatang katawan ni Julius Caesar. Nalaman niya ang laman ng talumpati ni Marcus Antonius o Mark Antony, general ng army ni Caesar at matapat na kaibigan nito. Nalaman din niya na kasunod ng talumpati nito, nangyari ang pagsalakay at paglusob ng mga nagngalit na mga mamamayan sa mga tirahan ng mga pumatay sa idolo nilang pinunong si Cesar. Ang mga salaring opisyal na pumatay kay Cesar ay nagbarikada muna sa Kapitolyo ng 3 araw at pagkatapos ay umalis sila sa Roma at tumungo sila sa Villa ni Brutus sa Lanuvium o Lanuvio na ngayon. Ito ay nasa bandang timog silangan ng Roma. Mula doon, tumuloy ang mga ito sa Antium, na ngayon ay siyudad na ng Anzio at Nettuno sa timog na bahagi ng Roma. Samantala, sa gitna ng mga pangyayari, nanatiling mahinahon si Octavius. Ang kanyang sariling patnugot ay satis celeratir quod satis bene, o sat celeriter fiere quid fiat satis bene. Ito ay nangangahulugang anumang nagawa ng maayos ay tama lamang ang kabilis ng kanyang pagkagawa. Kalkulado siya sa kanyang pag-iisip at pagpapasya. Ang taglay niyang katangiang ito ay batay sa kanyang sariling panuntunan na festina lente. Sa Tagalog, ito ay may isasabi na kung gusto mong magmadali, magpabagal ka. Nagtuloy siya sa Brundisium, Brindisi na ngayon sa modernong panahon, isang siyudad na puerto sa dalampasigan ng Dagat Adriatiko at dito ay binabalaan siya ng kanyang ina na si Atia. Kinumpirma nito sa kanya kung ano na ang naipamalita sa kanya. Si Atia ay pamangkin ni Julius Caesar na anak ng kanyang kapatid na babae na si Julia. Pinakiusapan si Octavian ng kanyang ina na umuwi siya muna sa kanya upang maiwasan ang inggitan tungkol sa pag-ampon ni Julius Caesar sa kanya. Pinayuhan siya ni Philippus na kanyang padrasto na huwag niyang tanggapin pareho ang pamanang pangalan at kayamanan sa kanya at pinayuhan din siyang umiwas siya sa anumang gawaing publiko. Alam ni Gaius Octavius o Octavian na ang payo sa kanya ng kanyang ama-amahan o padrasto ay walang bahid ng malisya o layuning hindi maganda.
Alam niya na ang payo nito sa kanya ay dulot ng tunay nitong pag-alala sa kanyang kapakanan. Sinagot niya ang habilin ng nanay at ama-amahan niya at inihayag niya sa kanila na determinado siyang tanggapin ang ipinamana sa kanya ni Julius Caesar at sa gayon ay aakuin niya ang pangalang Gaius Iulius Caesar Octavianus. Pinagbigyan niya ang nanay niya na bisitahin niya muna ito bago maisagawa ang kaukulang batas na Lex Curiata. Ito ang batas na nagbibigay sa mga mahistrado at sa kasong ito sa kanya ng kapangyarihan sa imperyo at nagpapatibay sa karapatan niyang humawak ng pamamahala at pamumuno sa imperyum. Nakarating si Octavian sa Roma sa unang linggo ng Mayo at kanyang tinanggap ang mga nilalahad na naipamana sa kanya. Ipinakilala siya sa formal na pagpupulong ng mga mamamayan na tinawag na Contillo ni Lucius Antonius noong ika-10 ng buwan ding iyan. Si Lucius Antonius ay tribuno ng mga plebeyo at nakababatang kapatid ni Marcus Antonius o Mark Antony. Idineklara ni Octavian ang masidhi niyang hangarin na kanyang isaganap ang lahat ng kagustuhang iniutos ng kanyang amang nagpamana sa kanya. Mga kautosang kanyang iniwanang pamana sa mga tao at ang kautosang ipagdiwang ang mga palaro sa isasagawang dedikasyon sa templo ni Venus na ipinangako ni Caesar. Maging napakahalaga ang mga pangyayari sa mga susunod na panahon sa ilalim ng makasaysayang pamunuan ni Octavian. Ito ay matutunghayan sa hiwalay na salaysay sa kasaysayan sa pamagat na nagtataglay ng kanyang dalawang pangalang Gaius Julius Caesar Octavianus o Palayaw na Octavian at Gaius Julius Caesar Augustus o Palayaw na Augustus. Sa puntong ito, gunitain natin ang pangyayari noong araw ng libing ni Caesar. Noong ika-20 ng Marso, abala ang Forum Romano. Ang lugar ay siyang pinakagitnang liwasang publiko ng Roma dahil ito'y karaniwang sentro ng buhay publiko ng mga Romano at malimit ding ginagawang palengkehan. Ang forum ay nasa pagitan ng Kapitolyo at Palatino. Dito'y tinatanghal ang mga pinakagrandeng mga pagtatanghal, mga pagdiriwang at mga ibang mga kaganapang pangsosyedad Romano. Bago pa noong magbukang liwayway, nagsimula ng magtipon-tipon ang mga tao sa plaza. At noong bago magpananghali, dagsa na ang tao sa forum. Ang kumpulan ay binuo ng mga napaghalong mga plebeyong mamamayan, mga opisyal, mga nobilidad, mga dayuhang galing ibang mga sulok ng Imperyong Romano sa labas ng Roma. Subalit sa araw na ito, ang pagkaabala ng mga tao ay may kalakip na kalungkutan. Sa araw na ito, ang libing ng pinakadakilang Romanong tinitingala ng mga mamamayan na si Julius Caesar. Noong naipaanunsyo ang libing, naihanda na ang mga gagamitin para sa malaking siga na sisindihan sa Campus Martius. Isang malawak ito na pwestong gamit sa mga pagsasanay na militar at sa mga pagtitipon. Ito rin ang entrada ng Forum Romano at malapit ito sa Tumulus Iulia na libingan ni Julia, ang anak na babae ni Caesar na namatay sa panganganak. Sa kanlurang hangganan ng Forum Romanum, naroon ang rostra na may taas na 5 metro at nakapaibabaw sa hugis parihabang planong may sukat na 30 metro sa haba at 29 na metro sa lapad. Ang orihinal nito ay dating may mga palamuting prowa ng mga barko, kaya ito napangalanang rostra o maramihang bilang ng rostrum dahil ang rostrum ay maisalin na pambangga ng bapor. Sa ibabaw ng rostra, isang dambana na nakalukupan ng ginto ang nakalagay doon. Ito ay gawa sa modelo ng templo ni Venus Genetrix.
Sa loob nito ay isang mahabang upuang sopa na gawa sa garing ng elepante o ivory at may mga takip na kulay lila at ginto. At sa ulunan nito ay isang haligi kung saan nakasampay ang dugoang kasuutan ni Cesar na siyang suot niya noong siya ay pinaslang. Dahil sa dami ng mga taong may dalang alay, lahat ng mga ito ay pinapunta sa campus ng kahit aling daan sa syudad ang gusto nilang pagdalhan. Sa mga palaro sa libing, nagkantahan ang mga tao ng mga awiting nakakabagbag damdamin. Ang patungan ng bangkay sa rostra ay ibinaba at dinala sa forum ng mga mahistrado at mga retiradong mahistrado ng pamunuan, at habang marami ang nag-uudyok na ito ay sunugin sa templo ni Jupiter sa Kapitolyo, ang iba ay nagsasabing dapat ay sa bulwagan ni Pompey. Si Lucius Calpurnius Piso Saisoninos, na biyanang lalaki ni Cesar, ang nagdala sa kanyang bangkay sa forum para sa kaukulang seremonya. Ramdam ang pagdalamhati ng publiko sa nakita nilang sugatang bangkay ng kanilang mahal na pinuno. Kung paniwalaan ang manunulat sa kasaysayan na si Appian, isang Griegong manunulat ng kasaysayang Romano noong 2 siglo, iniulat niya na sa libing ni Cesar noong 19 ng Marso, ibinasa ni Marcus Antonius sa publiko ang huling habilin ni Julius Caesar. Dito nalaman ng konsul noon na si Marcus Antonius o Mark Antony na hindi siya ang inilagay ni Cesar na kanyang tagapagmana sa posisyon sa kanyang pagkamatay. Kung binanggit man ang kanyang pangalan, iyon ay para sa isang maliit na kagampanan lamang. Nabalisa ang mga tao noong nalaman nila mula sa naibasa na si Julius Caesar na tinuligsa ang mga nagsabuatan ay tunay na nagmahal ng husto sa bansa, at bilang katibayan, naglaan siya ng napakalaking halaga para sa mga programang pampubliko at nagpamigay ng pera sa bawat mamamayan na 75 drachma para sa bawat isang mamamayan. Lalo na lamang silang nabahala noong ibinasa ni Marcus Antonius na si Decimus Brutus, na isa sa mga pumaslang kay Cesar, ay siya pa ang ginawa pala ni Cesar na kasunod ni Octavian na tagapagmana niya. Ibinasa ni Antonius o Antony ang mga parangal na iginawad kay Cesar. Ipinagdiinan niyang ipinaalam ang bantog na pag-uugali nitong pagkamaawain, at ito ay pinakinabangan ng napakaraming mga mamamatay tao. Isinunod niyang ibinasa ang mga pangako ng iba-ibang mga tao na ipagtanggol nila si Cesar, at mariin niyang ibinabala na ang kalagayan ng bansa sa tiyempong iyon ay muling nasa bingit ng pagkakaroon na naman ng digmaan, bunga ng pagkakapaslang kay Julius Caesar. At bilang panghuli sa kanyang pangausap, tinanggap ni Antony si Cesar na isang bathala at kanyang inilista ang nagdagsaan niyang mga tagumpay. Habang kanyang isinasabi ang mga tagumpay ni Cesar, hinablot niya ang nakasampay na dugo ang toga ni Cesar at kanyang iwinagayway na itinaas sa harap ng publiko. Sa boses na umalingaw-ngaw at nangibabaw sa mga ingay ng mga tao sa forum, sinabi niya ang mga katagang maaring bibitawan ng bangkay ni Cesar kung makapagsalita lamang ito. En servasse ut essent cui me perderent? Iniligtas ko ba sila upang sila ang papatay sa akin? Nagpatuloy si Antony na nagsabi, hindi tama o mga mamamayan na ang elohiyo ng papuri para sa ganyang napakadakilang tao ay manggagaling sa akin, nag-iisang nilalang, sa halip na ito ay galing sa kabuuan ng kanyang bayan. Bigla, 2 taong parehong may espadang nakasukbit sa kanilang tagiliran ang nagwagayway ng isang paris ng pana. Sinindihan nila ang mga ito sa sulong
may apoy at biglang sumunod na idinumog ito ng mga naghihintay na istambay na may mga dalang mga tuyong kahoy, mga sanga, mga upuang husgado at kung ano pang mga bagay na dala nila noon para dalhin nilang alay. Ibinunton nila ang mga dala nila upang ipangsiga sa apoy na nagsimula ng lumagablab. Ang mga musikero, mga artista at mga taong magtatanghal ay nagsunurang naghubad ng kanilang mga kasuutan na pinagkukuha nila sa mga kagamitan ng mga pananagumpay ni Cesar at isinuot nilang sadya para sa okasyon na ito. Pinagpupunit nila ang kanilang mga kasuutan at itinapon nila ang mga ito sa apoy. Ang mga veteranong lehyonaryo na nagsadyang nagdala ng mga sandatang kanilang iaalay sa libing ay sumunod na ring nagtapon ng kanilang mga sandata sa apoy. Marami sa mga babae ang nag-alay ng kanilang mga suot na mga alahas at mga anting-anting at kasama na ang mga damit ng kanilang mga anak. Sa kalangit-ngitan ng pagdadalamhati ng publiko, isang lupon ng mga banyaga ang nagtanghal ng paghimutok sa publiko sa wagas ng kanilang tradisyon at nakararami sa kanila ang mga Hudyo na nagdagsaang nagpunta sa forum ng sunod-sunod na mga gabi. Udyok ng bagbag ng damdamin, pagkatapos ng libing, sinugod ng mga plebeyo ang bahay ni Brutus at Cassius na may dalang mga pansunog. Nahirapan silang naharangan ng mga gwardya. Napatay sa nangyaring gulo si Helvius Sina na minalas na napatay dahil sa kanyang pangalang Sina na pagkamalan siyang si Cornelius Sina na lumalaban dati kay Julius Caesar at sa tiyempong iyon ay pinag-initan ng buong madla at hinahanap. Noong lumaon, nagpatayo ang mga mamamayang Romano ng haliging gawa sa marmol na galing sa Numidia na may sukat ng 20 talampakan. Nakaukit doon ang mga katagang sa ama ng bansang ito. Sa matagal na panahon, ang paanan ng haliging ito ay nagsilbing saksi at patotoo na ginagalang ng mga tao para sa mga panata. Kaya dito nagdadala ang mga tao ng kanilang panata at nagsasagawa ng ritual na Subitaurilia o pagsasakripisyo sa bathala ng digmaan na si Mars ng baboy o sus, tupa o ovis at baka o taurus. Dito sa paanan ng haliging marmol din nagsasagawa ang mga ito ng pangako sa pangalan ni Cesar at dito nagsasagawa ng mga kasunduang pangresulba sa mga alitan at hidwaan at ito ay sinasagawa sa pangalan ni Cesar. Pagkalipas ng 2 taon, noong dumating ang taon na 42 bago kapanahunan ng Panginoon o 42 BC, sa pamamagitan ng tradisyong apotheosis, ginawa siyang bathala ng Senadong Romano. Nagbaba ang Senado ng kautusang isang templo ang maitayo sa pangalan ni Cesar at ito ay inialay sa kanya noong 29 bago ng kapanahunan ng Panginoon o 29 BC. Samantala, sa tanghalang teatro sa modernong panahon na pinagtampukan ng mga gawa ng manunulat at makatang Ingles na si Shakespeare sa ika-15 siglo, naging bantog ang talumpating iniugnay nito kay Marcus Antonius at Brutus. Ayon sa mga manunulat ng kasaysayan at akademiko, ang mga talumpating kinatha ni Shakespeare na kanyang iniugnay ay kathang itinakda para sa tanghalan at ibinatay niya ito sa mga ulat na isinulat ni Plutarch. Narito ang 2 talumpating ito na pinabantog na literaturang klasiko. Ito ang talumpati ni Marcos Antonius o Mark Antony sa libing ni Cesar. Mga kaibigan, mga kababayan, pahiram ng inyong mga pandinig. Ako'y naparito upang ilibing si Cesar,
hindi upang purihin siya. Ang masamang gawa ng mga tao ay buhay maging wala na sila. Ang kabutihan ay malimit na nakalibing kasama ng mga buto nila. Kaya hayaan ng ganyan ang kay Cesar. Si kagalang-galang na Brutus ay sinabihan kayo na si Cesar ay naging ambisyoso. Kung magkagayon nga, ito'y matinding pagkakamali. At pinanagutan ng masaklap ni Cesar ito. Dito, sa kapahintulutan ni Brutus at lahat sila, dahil si Brutus ay isang kagalang-galang na Ginoo. Kaya silang lahat sila ay mararangal na Ginoo. Pumarito ako upang magwika sa burol ni Cesar. Siya ay aking kaibigan, matapat at sa aking makatwiran. Subalit ang sabi ni Brutus, siya ay mapaghangad at si Brutus ay isang kagalang-galang na Ginoo. Nag-uwi siya ng maraming bihag dito sa Roma. Mga kabanyaman ay pinuno ng mga katubusan nila. Ito ba kay Cesar ay mistulang paghahangad? Na noong ang mga dukhay humiyaw, si Cesar ay nag-umiyak. Ang ambisyon ay dapat gawa sa katangiang mas matigas. Subalit ang sabi ni Brutus, siya ay mapaghangad at si Brutus ay isang Ginoong marangal. Nakita ninyong lahat sa pistang Lupercalia, 3 beses na siya ay binigyan ko ng maharlikang korona, na 3 beses niyang tinanggihan, ito ba'y paghahangad? Gayunpaman, si Brutus ay nagsasabing siya ay mapaghangad. At tiyak, siya ay isang Ginoong marangal. Ako'y magwika hindi upang pabulaanan ang sinabi ni Brutus, kundi narito ako upang magsabi kung ano ang alam ko. Lahat kayo minahal niyo siya minsan, hindi sa walang dahilan. Anong dahilan ngayon ang pipigil sa inyong ipagluksa siya? O katwiran, tumakas ka nang nagpunta sa mga mababagsik na halimaw. At mga tao'y nawalan na ng katwiran. Ako'y ipagpaumanhin ninyo. Puso ko'y nasa kabaong kasama ni Cesar na naroon. At kailangan kong huminga hanggat makabalik sa akin ito. Ito naman ang talumpati ni Brutus sa burol ni Cesar. Pakipagyagaang makinig hanggang sa matapos. Mga Romano, kababayan at mga mangingibig, pakinggan ninyo ako sa aking katwiran at tumahimik kayo upang mapakinggan ninyo. Paniwalaan niyo ako sa aking dangal at bigyang galang ang aking dangal at nang makapaniwala kayo. Hatulan ninyo ako sa inyong karunungan at gisingin ang inyong mga sentido nang maging higit kayong mabuting mga husgado. Kung mayroon mang isa sa pagtitipon na ito, sinumang matalik na kaibigan ni Cesar, sa kanya ay isasabi ko na ang pagmamahal ni Brutus kay Cesar ay hindi kukulang sa kanya. At kapag ang kaibigang iyan ay magtanong kung bakit naghimagsik si Brutus laban kay Cesar, ito ang aking kasagutan. Hindi sa minahal ko ng kulang si Cesar, kundi higit kong minahal ang Roma. Pipiliin niyo ba na buhay si Cesar at mamatay kayong lahat na busabos, kaysa namatay si Cesar at ng lahat ay mabuhay ng malaya? Dahil sa minahal ako ni Cesar, paghinagpisan ko siya. Dahil sa siya'y pinagpala, ipaggalakan ko ito. Dahil sa siya'y naging magiting, igalang ko siya. Subalit, dahil sa siya'y naging mapaghangad, pinaslang ko siya. May luha para sa kanyang pag-ibig, tuwa para sa kanyang magandang kapalaran, karangalan sa kanyang kagitingan, at
kamatayan sa kanyang ambisyon. Sino ang naritong labis na napakababa upang magpasangla? Kung sino man, magsalita, dahil ayon sa kanya, ako'y nagkasala. Sino ang naritong napakawalang galang para hindi maging Romano? Kung sino man, magsalita, dahil ayon sa kanya, ako'y nagkasala. Sino ang naritong napakasama na hindi magmahal sa kanyang bansa? Kung sino man, magsalita, dahil sa kanya ako'y nagkasala. Maghintay ako ng katugunan. Sumagot ang lahat, wala, Brutus, wala. Nagpatuloy si Brutus. Sa makatuwid, wala akong nasaktan. Wala akong dinagawa kay Cesar na hindi ninyong magawa kay Brutus. Ang katanungan sa kanyang pagkamatay ay nakatala sa Kapitolyo. Ang kanyang kaluwalhatian ay di nabawasan kung saan siya karapat-dapat, ni hindi na ipatupad ang kanyang mga opensa na kanyang pinagdusaan ng kamatayan. Heto nang darating ang kanyang katawan, pinamimighatian ni Marcus Antonius, na bagaman walang kinalaman sa kanyang kamatayan, ay makikinabang sa kanyang pagkamatay. Isang pwesto sa Commonwealth, at gaya ng sino sa inyo ang hindi. Sasabihin ko, ako'y magtatapos, na sa aking pagpatay sa pinakamagaling kong mangingibig para sa kabutihan ng Roma, taglay ko ang parehong punyal para sa akin, kung kailan makakapaligaya sa aking bansa na kailangang ako'y mamatay. At iyan ang kabuuan ng talumpati ni Brutus. Sa pagkamatay ni Caesar, hindi na ibalik ang Respublika Romana. Ito ang panahon ng sibilisasyong klasiko Romano kung saan hawak ng Roma ang otoridad sa buong Mediteranea sa pamamagitan ng mga alyansa, kasunduan at paggabay sa mga kaalyadong rehiyon na mayroong sariling malayang pamahalaan. Sa halip ay nangyari ang inihula ni Cesar noong minsan na sinabi niya, higit na mahalaga sa Roma kaysa akin na kailangan akong mabuhay. Kung may mangyari sa akin, hindi magtatamasa ang Roma ng kapayapaan. Sa sumunod na 13 taon mula pagkamatay ni Cesar, sumabog ang digmaang sibil sa Roma at sa mga hawak ng pamunuang Romano ng mga lugar. Kung inakala ng mga pumatay kay Cesar na sa pagkamatay niya ay maibabalik ang pamahalaang republikano sa Roma sa kamay ng mga mahistrado sa Senado, hindi nila nakinita ang lakas ng oposisyon ng mga taga-suporta nito. Agad na napagdesisyonan sa Senado na ang mga nasangkot sa pagpatay kay Cesar ay maatasan sa iba-ibang mga probinsyang Romano. Pinagkaisahan nila na walang paglilitis na maisaganap at si Antony ay mananatiling konsul. Ang mga desisyong ito ay itinakda upang magkaroon ng kapayapaan sa Roma. Subalit ang mga pangyayari ay nagkaroon ng hindi napaghandaang sariling direksyon. Ang mga plebeyo o ordinaryong mamamayan sa Roma ay nagsimulang naging mapusok at habang dumaan ang mga buwan at taon, lalo lamang silang naggalaiting maghigante sa mga pumatay kay Cesar. Dumagsa ang kaguluhan at pagdemanda na ipaghigante ang kamatayan ng kanilang pinuno. Mayroon noong mga proyekto si Cesar na ayusin ang mga naibigay niyang mga lupain sa mga veterano at ang posibilidad na ito ay maipapatupad ay naging alanganin na pagkatapos ng pagkamatay ni Cesar. Bagaman napagsikapan ni Mark Antony na patahimikin ang Roma noong namatay si Cesar, nawalan siya ng lubos na tiwala sa mga nakisabwat at ang mga opisyal na ito ay nagpaparamdam din ng kawalang tiwala sa kanya.
May hukbo noong tinipon si Caesar sa Macedonia para sana sa kampanya sa silangan at ang hukbo ay handang-handa na. Subalit dahil sa pagkamatay niya, bigla silang nawalan ng direksyon kung ano ang gagawin nila. Sa dumating na tag-araw sa taong iyan, lalo lamang naging mainit ang sitwasyong politiko sa Roma. Isiniguro naman ni Mark Antony ang tesoreria na iniwan ni Caesar. Pinabalik niya sa Italia ang mga lehyon ng hukbo sa Macedonia sa ilalim ng kanyang pamunuan. Sa panig ni Marcos Antonius o Mark Antony, nakomplika ang sitwasyon sa pamunuan noong pumasok si Octavian, ang apo sa pamangkin ni Caesar na kanyang inatasang tagapagmana. Noong taon 42 bago kapanahunan ng Panginoon o 42 BC, idineklara ng Senadong Romano si Caesar na isang bathala, Divus Iulius, bagaman ang estadong ito na ginawad sa kanya ay matagal nang itinuturing na katunayan ng mga tao. Ito ay dahil tinitingala na siyang banal noong minsang lumitaw ang isang kometa sa langit sa 7 sunod-sunod na araw, habang naisasagawa noon ang mga palarong parangal sa kanyang libing 2 taon na ang nakalipas. Ang kometa ay tinawag na Sidus Iulium at sa paniwala ng mga tao, ito ay kanyang espiritu at ang paglitaw nito ay tanda ng pagpunta sa langit ng kanyang espiritu. Nasimulan ang pagpatayo ng templo para sa kanyang pangalan. Ang templong ito ay itinayo sa lugar kung saan sinunog noon ang katawan ni Caesar sa kanyang libing, at ito ay kinumpleto ni Octavian Augustus na apo sa pamangkin ni Julius Caesar na naging pamunuan ng Pax Romana. Bilang bahagi ng pagpapabanal kay Julius Caesar na Divus, na maggawa rin ang Senado Romano ng pagkapare ng Flamen Divi Julii o pare ng napabanal na Julius Caesar. Para sa mga akademiko at mga mananaliksik sa kasaysayan, matatandaan na si Julius Caesar ay mahusay na manunulat at mananalaysay sa Latin. Gumawa siya ng mga panulat na naisalibro at ito ay tungkol sa kanyang mga komentaryo sa mga digmaang Gaul at mga komentaryo sa digmaang Sibil. Ang mga ito ay mahalagang pinanggagalingan ng mga kaalaman sa mga mananaliksik tungkol sa sistema ng militar sa mga panahong Romano. Sa mga sumunod na mga siglo at taon, nabuhay ang alaala ni Caesar bilang isa sa pinakamagaling sa estratehiyang militar, mananakop at pamunuan sa kasaysayan ng mundo. Ang kanyang kontribusyon sa sosyedad Romano ay patuloy na nang-iimpluwensya sa mga pamunuan at mga polisa ng pamahalaan at sosyedad dahil ipinagpatuloy ito ng mga sumunod sa kanya. Noong magtatapos ang 15 siglo at papasok ang 16 na siglo sa Europa, nakitaan ng mga manunulat na Ingles, pangunahin sa kanila si Shakespeare, ng mahalagang pagkakaugnayan at pagkakapareho ang sitwasyong politika noon sa ilalim ni unang Reyna Elizabeth ng Britanya at sa sitwasyong politiko sa Roma sa ilalim ni Julius Caesar. Si Shakespeare ay sumulat ng dramang pang-teatro na nagtampok kay Julius Caesar. Sa kanyang sinulat na ito, isinama niya dito ang mga talumpati ni na Brutus at Mark Antony na kanilang ipinahayag sa libing ni Caesar. Si Caesar ay 55 o 56 na taong gulang noong siya'y namatay at nagkaroon na noon ng mga pangyayari na siya'y dinapuan ng sakit na kung pag-aralan ngayon ay mapagsususpetsahang epilepsy at mga maliliit na sunod-sunod na stroke. Ang mga simptomas na kanyang naramdaman sa mga panahong siya'y may karamdaman ay panghihina ng kanyang mga braso, pagkahilo, sakit ng ulo at minsan ay biglang panginginig ng kanyang katawan. Nagkaroon din siya noon ng palatandaan ng depresyon at pag-iiba ng personalidad. Sa taon ng kanyang pagkamatay noong 44 bago kapanahunan, ang panlimang buwan na quintilis sa kalendaryong Julian ng mga Romano
ay pinalitan ng Julius o Julio at ito ay sa pangalan ni Julius Caesar pagkatapos niyang namatay. Ayon sa panulat ni Plutarch, mayroong mga kakatuwang pangyayari pagkatapos namatay si Caesar kaugnay ng mga nangyari sa mga pangunahing sumabwat na pumatay kay Caesar na sina Marcus Brutus, Gaius Cassius Longinus, Publius Servilius Casca, Decimus Brutus, Cornelius Cinna, Metellus Cimber, Trebonius, Quintus Caius Ligarius. Ayon kay Plutarch, may mga pangyayari na sa paniwala ng mga Romano ay itinadhana ng langit pagkatapos na namatay si Caesar. Noong bago nangyari ang pagkamatay ni Caesar, mayroong nagpakitang napakagrandeng kometa ng 7 sunod-sunod na gabi. Sa araw na namatay siya, hindi na nakita muli ang kometang ito. Sa buong taong iyon, sinabi na ang sikat ng araw ay hindi maningning na parang maputlang rosas. At anong nangyari kay Brutus? May nagpakitang multo kay Brutus. Naghahanda noon si Brutus na dalhin ang kanyang hukbo patawid mula Abydos tungo sa kabilang kontinente. Nakahiga na siya noon isang gabi na gaya ng nakaugalian niya na. Ito sa loob ng kanyang tolda at nag-iisip. Hindi kaila sa mga tauhan niya na mababaw lamang ang tulog ni Brutus at hindi siya naiidlip ng matagal. Gising pa siya noong may narinig siyang ingay sa pintuan niya. Tumingin siya sa may ilaw ng lampara na noon ay namamatay-matay na. Lumitaw sa paningin niya ang porma ng isang taong lalaki na hindi pangkaraniwan ang kanyang taas at tindig at mabagsik ang itsura. Noong una, nangilabot siya, subalit noong hindi gumalaw o kumibo ang bisita, kundi nanatili siyang nakatayo, tinanong ni Brutus kung sino siya. At ang sabi ng multo, "Ako ang buktot mong talining, Brutus, at makakaharap mo ako sa Philippi." Sa tiyempong iyon, sumagot si Brutus, "Haharapin kita." Sa sagot niyang iyon, umalis na ang multo. Sumunod doon, nakalaban niya ang napagsamang hukbo ni Mark Antony at Octavian. Sa Philippi at sa unang labanan, nasugpo niya ang mga kalaban niya sa Poronta at nabihag niya ang kampo ni Octavian. Naghanda siya sa susunod na labanan at sa tiyempong iyon, nagpakita muli sa kanya ang multo, subalit hindi nagwika. Naintindihan ni Brutus ang pahiwatig, subalit tumuloy siya sa panganib. Hindi siya namatay sa bakbakan. Isang bersyon ng kasaysayan ang nagsabi na noong nakita niyang natalo na siya, isinaksak niya ang kanyang espada sa kanyang dibdib sa tulong ng isa niyang kasama. Ang isang bersyon ay siya ay natumba at bumagsak siya sa kanyang sariling espada. Pagkatapos niyang sabihan ang kanyang mga kasama, naiwanan na lamang siya at iligtas nila ang kanilang mga sarili. Natagpuan ni Mark Antony ang kanyang bangkay at ipinabalik nito ang mga abo niya kay Servilia. Mayroon ding lumabas na panulat na nagsabi na ang bayaw ni Brutus na si Marcus Porcius Cato, na anak ng matandang Cato at kapatid ng asawa ni Brutus, ay kasama rin noon sa labanan sa Philippi at ito ay tumangging umatras at sa halip ay sumulong siyang sumugod sa mga kalaban nang walang helmet o armor at sinalubong niya ang kanyang kamatayan. Isa sa mga kasabwat sa pagpatay kay Caesar ay si Gaius Cassius Longinus. Sa galit ng masa sa kanya sa pagkamatay ni Caesar, napersa siyang umalis sa Roma at nagpunta siya sa Syria. Doon nagtipon siya ng malaking hukbo at nalupig niya si Publius Cornelius Dolabella na siya noon ang may hawak sa probinsya batay sa kautusan ng Senado sa Roma. Noong taon 43 bago kapanahunan ng Panginoon o 43 BC, nagporma sina Mark Antony, Octavian at si Marcus Aemilius Lepidus ng tatpuno o triumvirate na pamunuan sa Roma.
Sa panahong ito, pinagsama nina Cassius na bayaw ni Brutus at si Brutus ang kanilang mga hukbo at tumawid sila sa Hellespont papuntang Thrace. Nagkampo sila sa Philippi sa Macedonia. Ang balak nila noon ay ang gutumin nila ang kanilang kaaway, subalit napwersa sila sa pakikibakbakan. Nilupig ni Brutus ang hukbo ni Octavian, subalit tinalo ni Mark Antony si Cassius. Noong natalo siya ni Mark Antony, inutusan niya ang isa sa kanyang mga tao na patayin siya. Ipinagamit ang punyal na ginamit din niya noong pinatay nila si Caesar. Noong nangyari ang pagsabog ng galit ng masa sa Roma sa pagkamatay ni Caesar at pinagtangkaan nilang paghigantian lahat ang mga opisyal doong nagsabuatan sa pagpatay dito, nagbarikada ang mga ito sa kanilang mga bahay. Mayroong isang makata at kaibigan ni Caesar noon na nagngangalang Helvius Sina, subalit kaiba kay Cornelius Sina na nasangkot sa pagpatay kay Caesar. Si Sina na makata ay nagkaroon ng pangitain sa gabi bago ng libing ni Caesar. Nanaginip siya na inimbita siya ng hapunan ni Caesar at noong tumanggi siya't nagpaumanhin, hinawakan siya ni Caesar sa kamay at ginabayan siya. Tumanggi at lumaban siya. Noong narinig niya na sinusunog na ang bangkay ni Caesar, pumunta siya roon bilang paggalang, bagamat nag-aatubili siya noon dahil sa kanyang nakaraang panaginip. Noong nakita siya ng mga tao, tinanong siya. Sinabi niya ang pangalan niya na Sina at sa pag-aakalang siya ang Sina na isa sa mga pumatay kay Caesar, siya ay pinagdumugang pinatay. Pinugutan siya ng ulo ng mga tao at inilagay ito sa dulo ng sibat at ipinarada ito sa syudad. Ang salarin na si Lucius Cornelius Sina ay kapangalan ng namatay na unang asawa ni Caesar, si Cornelia. Subalit wala itong kaugnayan sa kanila. Itong Sina na salarin ay galing sa ibang angkan. Itong si Sina na kasama sa sabuatan ng pagpatay kay Julius Caesar ay naisali sa isinagawang paghatol at pagsumpa sa mga kaaway na itinatag ng pangalawang triumvirado o tatpuno noong taon 43 bago kapanahunan. Ito'y binuo ni na Octavian at Marcus Lepidus. Kinumpiska ang kanyang mga ari-arian at hinatulan siya ng kamatayan. Ang isa pa sa mga pumatay kay Caesar ay si Gaius Trebonius, isang general na dating isa sa mga pinagkakatiwalaang diputado ni Caesar. Subalit siya ay sumaling kumasabwat sa pagpatay kay Caesar na ang kanyang ginampanan ay ang antalain si Mark Antony sa labas ng Senado upang hindi siya makapasok habang isinasagawa ng mga nagsasabuatan ang pagpatay kay Caesar. Pagkamatay ni Caesar, siya ay naatasang prokonsul ng Asya. Binihag siya ni Dolabella na gobernador ng Syria sa Smyrna noong taong 43 bago kapanahunan ng Panginoon o 43 BC sa labanan noong tumanggi si Trebonius na papasukin si Publius Cornelius Dolabella sa Smyrna. Ang pakay noon ni Dolabella ay ang hakutin ang mga kayamanan ng syudad. Pagkatapos ay nilitis siya sa pagkakasalang pagtaksil. Siya ay pinahirapan at pagkatapos ay pinugutan ng ulo. Isa pang salarin si Publius Servilius Cascalungus. Kababata siyang kaibigan noon ni Julius Caesar, subalit kasama ng kanyang kapatid na si Titedius, sumali silang nakisabwat na patayin si Julius Caesar. Pagkatapos ng asasinasyon kay Caesar, tumakas siya mula sa siyudad ng Roma. Siya ay nakasali sa bakbakan sa Philippi noong Oktubre ng taon 42 bago kapanahunan, kung saan siya ay namatay at ang palagay ay siya ay nagpakamatay. Ang isa pa ay si Decimus Junius Brutus Albinus. Marahil ay lubos ang tiwala noon sa kanya si Caesar dahil sa kanyang ginawang habilin na walang nakakaalam bago siya pinatay. Ginawa pa siyang pangalawang tagapagmana. Inatasan pa siyang rehente o taga-alaga ng magiging anak ni Caesar. Pagkamatay ni Caesar, siya ay umalis sa Roma at ginamit niya ang kanyang opisyong praetor peregrinos para manatili siyang wala doon.
Noong taon 43 bago kapanahunan ng Panginoon o 43 BC, nakisama siya kay Lucius Munatius Plancus, isang senador at konsul para kalabanin si Antony. Subalit nagbalimbing si Plancus at napilitang tumakbong umalis si Decimus. Nagtangka siyang makarating sa Macedonia na kung saan naroon noon si Marcus Junius Brutus at Cassius. Subalit habang patungo siya doon, nahuli siya ng isang pinuno ng tribong Gaul na matapat kay Antony. Batay sa utos ni Antony, si Decimus ay pinatay ng pinuno ng tribong Gaul. Si Metellus Cimber. Pagkamatay ni Caesar, siya ay umalis papuntang Bithynia upang magtipon ng pang-armada para kay Brutus at Cassius. Huling narinig ang pangalan niya bago nangyari ang labanan sa Philippi na naganap noong Oktubre ng taon 42 bago kapanahunan ng Panginoon o 42 BC at ipinagpalagay na napatay siya sa kampanyang laban kina Brutus at Cassius. Si Quintus Ligarius ay naging biktima ng proscription ng pangalawang tatpuno noong taon 43 bago kapanahunan ng Panginoon o 43 BC. Ang pangalawang triumvirado o tatpuno na itinatag ni na Octavian Caesar o Augustus na at Marcus Lepidus ay nagsagawa ng paghatol at pagsumpa sa mga kaaway sa pamamagitan ng pagkumpiska ng mga ari-arian ng mga ito at pagpaslang sa kanila. Kasali sa mga markadong mga tao ay mga kumasabwat sa pagpatay kay Caesar. Malalim ang naging epekto ni Julius Caesar sa sangkatauhan. Kanyang ginabayan ang direksyon ng kasaysayan ng sangkatauhan at malalim din ang kanyang impluensya sa iba-ibang aspeto ng sibilisasyon. Ang kanyang mga pananagumpay sa militar at kanyang mga reformang politika ay nagdulot ng pagsulong at pagpalaganap ng kulturang Romano at kulturang kanluran. Gayon din ang paglawak ng Imperyo Romano at maging ang transisyon ng gobyerno mula sa pagiging republika tungo sa pagiging imperyo. Magpahanggang ngayon, marami pa rin ang mga tatak militar sa estratehiya na maiuugnay na nanggaling sa kanya, gayon din sa kanyang mga ideyang politika. Sa modernong panahon, maihahanay ang pangalan ni Julius Caesar sa ibang mga dakilang mga nilalang na nabuhay sa kasaysayan ng mundo, kagaya ni na Alejandro ng Macedonia, Hercules, Achilles, at Hector. Dito magtatapos ang kasaysayan ng Imperyo Romano Julius Caesar, huling kabanata.